Hello, good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ating tutorial video ngayon ay tungkol sa withholding tax on compensation. Kung sa inyong Certificate of Registration ay mayroong tax type na withholding tax on compensation, may tax form na 1601C, kayo po ay required na mag-file ng ganitong form, 1601C, Monthly Remittance Return of Income Taxes Withheld on Compensation. Itong manual form ay i-file in 3 copies sa Authorized Agent Bank or kung sa mga probinsya, sa munisipyo na mayroong representative ang BIR, mayroong tumatanggap ng bayad. Kapag naman no payment return, meron po tayong batas or RR Regulation number 6, 2014 na mayroong mandatory use of EBIR forms kapag no payment return. Kaya lagi kong ginagamit ang EBIR form dahil exempted naman ako sa withholding tax. Kaya ang ginagamit ko ay EBIR form. Ayan. Mandatory coverage. Only those non-EFPS filers are covered by this regulation. Accredited tax agents, accredited printers of principal and supplementary receipts or invoices, one-time transaction. Number 4, those who shall file a no payment return. Yon. Yan yung sinasabi ko. Pag nag-file ng no payment return, kailangan po sa EBIR forms. Yung EBIR forms natin ngayon ay ang version 7.9.4.2. Meron akong tutorial video kung paano mag-download nitong offline EBIR forms package version 7.9.4.2. Check nyo na lang po. Okay? So, dito na tayo sa ating withholding tax. Since ang focus ng ating tutorials ay para sa mga small and medium enterprise, kalimitan sa ating mga taxpayers ay BMBE registered taxpayer. Yung mga barangay micro business enterprise na ang assets ay 3 million and below. So, itong mga BMBE registered taxpayer ay exempted from minimum wage law. Sa ngayon kasi, ang prevailing minimum wage natin dito sa NCR ay 573 pesos to 610 pesos per day. Kung ikaw ay BMBE, registered taxpayer, pwede kang magbayad below this minimum wage. So, dito tayo sa Ito siya sa National Wages and Productivity Commission, NCR minimum wage rate is 573 to 610 pesos per day. Covered yung mga cities ng Caloocan, Manila, Malabon, Parañaque, Quezon, Valenzuela, Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Mandaluyong, Marikina, Navotas, Pasig, Taguig, Municipality of Pateros. So, nandito kami sa Taguig, kaya yung minimum wage rate dito ay 573 to 610 pesos. Pero yung aking employee ay 537 per day kasi free na rin siya ng food and housing. So, pag in-add up mo, nasa minimum wage na rin siya. Pero dahil BMBE registered taxpayer naman ako, okay lang na below minimum. So, i-consider na lang natin siya na minimum wage earner. Ang isang minimum wage earner ay exempted sa income tax. So, exempted din siya sa withholding tax. So, dito sa ating payroll, wala tayong withholding tax dahil exempted nga yung employee. Ang ating mandatory
deductions lang ay contributions ng employee sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So, itong SSS ay ang share sa salary bracket na 14,000, yan yung share ng employee. Sa PhilHealth naman, 349.05, tsaka sa Pag-ibig is 100 pesos. Kapag nagko-compute ng salary for taxation purposes, mina-minus po sa basic salary ang mandatory contributions sa benefits. So, ang magiging subject for income tax or withholding tax, itong net amount. Pero dahil nga nasabi ko na minimum wage yung tao, so exempted siya sa withholding tax. Exempted. So, paano natin ito i-file kapag sa ating 1601C? Meron kasing, ito sis ha, meron kasing chat nito sa akin na magbigay daw ako ng tutorial para dito kung paano mag-fill up. So, sabi ko, gawa ka muna ng worksheet. Kasi dito sa worksheet, makikita natin. At mas madali nating i-transfer doon sa EBIR form ang mga amounts or figures. So, dito na tayo sa EBIR form. Okay. Para shortcut, nandyan na yung aking taxpayer details. Kung ikaw bago pa lang, kailangan mong mag-fill out ng taxpayer identification number, RDO code, line of business, registered name, registered address, zip code, telephone number, and email address. Always check your email address. Dapat active po siya at makaka-receive ng email galing sa BIR. So, ang form na gagamitin natin ay BIR Form 1601C version 2018 Monthly Remittance Return of Income Taxes Withheld on Compensation. Background information safe, okay. An error has occurred on the script. Just click yes. So, ang ating fina-file ngayon ay for the month of January 2024. Ang deadline niyan, supposed to be ay February 10, 2024. Pero dahil holiday naman ang February 10 at saka Saturday. So, the next banking day is February 12, Monday. So, wala pa rin siyang late payment penalty. Wala siyang penalty for late filing. Okay. For the month of January 2024, yan yung period covered. Amended return, no. Any taxes withheld? No. No taxes withheld dahil exempted nga yung ating employee. Then, background, auto-populated na siya. Dito na tayo sa item number 11, category of withholding agent, private. Excuse me. Are there payees availing of tax relief? No. Dito na tayo sa total amount of compensation. So, yung total salary ng employee is 13,962. Kung marami kayong employees, gawin lang sa worksheet at i-add lang lahat. Basta ito yung formula sa line number 14, yun yung total. Ito yung total compensation. Mapupunta to sa line number 14. Diba? Line number 14. So, yan yung total compensation. Sa line number 14, statutory minimum wage of
for minimum wage earners. So, ang amount na ilalagay dito ay net na siya ng deductions ng SSS, Full Health, and Pag-ibig. So, lagay ko 12,882.95. Line number 15. Teka, lagyan ko yung aking Excel. Ito yung line number 15. Line number 15. Okay. Then, holiday, wala. 13 month, wala. De minimis, wala. SSS. Line number 19, 1,079.05. Okay. Lagyan ko muna to line number 17. So, line number 17. Okay? Oh. Tab lang pababa. So, total ng taxable compensation is 13,962. So, yung total compensation and the total non-taxable compensation ay equal lang. Number 22, total taxable compensation, 0 na siya. Okay. Hanggang sa baba, 0 na yan. Kapag na-late po ng file, ang form na 1601C ay dapat i-file sa RDO, sa mismong BIR, magpapakompute po ng penalty at babayaran sa authorized agent bank. Hindi po pwedeng mag-file and pay sa EBIR form and online payment kapag late payment ang ating return. Late payment or late filing. Hindi pwede. So, dito na tayo. Ganun lang kadali. Click save. Okay. Click validate. Validation successful. Then, submit. Final copy. Click OK. Then, i-click ang OK to agree to the EBIR Forms Revised Terms of Service Agreement. Pag na-click na yan, magpa-pop up ang message na submit successful. A tax return receipt will be sent to your email address. Okay guys, ganyan lang kadali ang pag-file ng 1601C kapag no taxes withheld. Ang sample ng EBIR forms no reply at bir.gov.ph. This confirms receipt of your submission with the following details subject to validation by BIR. Yung file name, date received by BIR, time, tsaka penalties may be imposed for any violation of the provisions of the NIRC and issuances thereof. Okay? Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa aking mga tutorial videos. Thank you so much for watching. Bye!